Pakita ko sa inyo kung saan yung viewpoint. Masarap din yung kape rito actually. Dito yung Mang Vix guys. Yung Mang Vix ngayon nasa kanan na dito. Eto Mang Vix na to. Ito dami ring riders dito. Kaya ito Yeeys. Nakakain na ako rito sa Yeeys. Okay dito. Masarap dyan guys. Kita nyo naman dami kumakain kasi masarap. Yeah, Alimbangkingan at 11:59 in the evening. Ito po ang itsura ng Marilaki kapag wala kayong kasabay. Magandang gabi guys, good evening to everyone watching. Tara samahan nyo ako ngayong gabi. Samahan niya ako mag solo ride sa Marilaki. So sa mga viewers natin no, na hindi pa nakakapunta ng Marilaki at hindi pa nakakapag night ride, papakita ko sa inyo, papasilip ko kung anong meron sa Marilaki pag nag night ride kayo. So time check 9:04 in the evening. It's a Sunday night. So ina-expect ko marami pa ring tao no sa Marilaki ngayong gabi. Taking off na tayo dito sa bahay. By the way, dito lang ako sa Novaliches, Quezon City. At medyo familiar na ako sa Marilaki. Nakakailang ride na tayo sa Marilaki. Kahit night ride, siguro hindi ko na mabilang kung ilang beses na ako nag night ride sa Marilaki with a group and solo. So sanay din ako mag solo ride. Ito, palabas tayo ng subdivision. Hinto tayo sa Pugon. Siguro doon na tayo magpagas. Tapos doon na tayo mag-record ulit. Guys, nandito na tayo sa Commonwealth. Papunta tayo ng Circle. Doon tayo mag-U-turn para pumunta tayo ng Katipunan natin. So eto, medyo ano oras ba? 9:20 PM. Marami pa ring motorista. Siyempre pag nasa Commonwealth ka, dapat nasa motorcycle lane ka. Dito siya. Dito lang allowed ang mga motor. Pag lumabas ka rito, ayun, pwede kang hulihin at bigyan ng fine. Hindi ko lang kung magkano. So okay naman. Hindi naman matraffic kasi gabi na. And syempre it's a Sunday night. Tingnan natin ano itsura ng Marilaki ngayong gantong oras. Ilang beses na ako nagpunta ron no, ng same Sunday night. Minsan pagka nagigising ako ng this oras like 10 PM, syempre medyo weird kasi pag sa BPO ka, minsan weird talaga yung oras mo. Weird yung oras ng pahinga mo tsaka ng gising mo. Kaya yun, minsan kapag nagising ako ng this oras, nga mga 9-10 PM, tapos gusto kong magkape or gusto kong mag-ride, Marilaki yung default na destination ko, lalo na kapag solo ride. Kasi unang-una, malapit lang no, malapit lang sa Quezon City yung Marilaki, yung Tanay. Pangalawa, mura. Hindi mo kailangan mag-expressway, right? Hindi mo kailangang magbayad ng toll. Mahal din ng toll eh. Tapos sa gas, mura lang siya. Pangatlo, marami ng establishments. Hindi mo na kailangan actually pumunta ng Tagaytay para kumain ng masarap na pagkain, bulalo,
pastries, pizza, mga meron ding mga fine dining na rin dun eh sa Tanay. Tsaka coffee shops marami, so hindi mo na kailangang lumayo or pumunta ng Tagaytay para maranasan yung pagkain at yung weather. Malamig sa Tanay eh, lalo ng gantong oras. Malamig doon guys, kaya dun talaga yung default ko kapag solo lang, mag-isa lang ako na mag-ride, lalo na sa gabi. Sa gabi, advantage sa gabi kasi wala masyadong, marami pa ring motorista. Oops, lalim na. Marami pa ring motorista, lalo na ngayon after pandemic. Kahit this oras, no, kahit 10 PM, 11 PM, ang dami nang umaakyat, especially pag weekends, kasi nga ang dami ng establishments. Kaya favorite ko talaga pumunta dyan. Yan ang default ko. Tingnan natin mamaya ako na yung mga bukas. Ang alam ko, Kabsat bukas lagi 24/7. Kape Natividad, doon ako madalas magkape. Bukas din ata siya hanggang madaling araw, pero hindi naman ata siya 24 hours. Tingnan natin mamaya. Tingnan natin kung ano pa yung mga bukas na resto. Tour ko kayo. Ayun, dito na tayo sa may, ano ba to, malapit na ata sa Techno Hub eh. So mag-U-turn tayo sa dulo. Actually pwede tayo mag-U-turn dito. Sige, dito na lang, tapos magtandang Sora na lang tayo. Ang ganda naman na ito, Mazda 3, kinis. Ayan, pwede na tayo mag-U-turn dito guys. Tapos papasok tayo ng Tandan Sora Avenue para makapunta tayo ng Katipunan. Medyo malubak dito sa kaliwa. Patsi-patsi ang daan. Partida naka touring adventure bike na tayo, pero ramdam pa rin natin yung gaspang ng kalsada. Yan, kailangan natin pumunta sa kanan para makapunta tayo ng Tandang Sora Avenue. Marami lang buong bato sa kalsada, maraming mga motorista. Sige guys, kita ulit tayo pag nasa Marcos Highway na ako. Okay guys, dito tayo sa Marcos Highway. Ito SM Marikina. Sa kaliwa, papunta na tayo ng Shell Pugon. Papagas lang tayo doon, tapos rekta na tayo sa Paralaque. Ito, ang dami pang sasakyan dito sa Marikina. For sure maraming sasakyan dun sa may Santa Lucia, dun sa intersection dun. Pero ngayon 9:37 na to, ang dami pa sasakyan. Oo nga, medyo may traffic. Ito yung pinaka matraffic na part dito eh, kasi dito yung Santa Lucia. Ito na yung papunta ng mga Kainta pakanan. Try natin sa kaliwa siguro, baka mas ayan, mas maluwag dito sa kaliwa.
sa kabila. Iba talaga tunog pag 4-cylinder. Ito ang dapat nating iiwasan as much as possible, ang mga truck, lalo na sa mga blind side nila. Yan ang number 1 na killer ng mga motor. Sa aksidente at nagulungan ka niyan, sigurado naglalagyan tayo guys, kaya ingat mga kapatid nating riders. Medyo maraming truck ngayon ha. Ito na ang Santa Lucia, malapit na tayo sa Shell. It's a Sunday night pala guys, no? So rest day ko naman, kaya malakas loob nating mag-ride. Tuesday pa tayo papasok. Kaya ayan, kapag may oras, talagang tinatry ko talaga na mag-ride at least once a week. Kapag may oras tayo, maraming pahinga, ganyan, wala naman mga extracurricular activities, sigurado yan, meron tayong isang araw na mag-ride tayo. Kahit malapit lang. Actually, gaya ng sinabi ko kanina, Marilaki talaga yung default ko kapag wala akong maisip na destination. Ito na guys, Shell pagod na tayo. May mga riders kaya malamang wala. Okay, pagkas tayo ng premium. Kano kaya premium yun? Kano ba premium? Ano pre? Premium full tank. Premium sir, full tank. Magkano? 71.49 per liter. 71.49. Here we go. Medyo traffic sa intersection dahil may mga ginagawang kalsada. So may konting dyan, may mga palengke dyan na dadaanan tayo, kaya doon siguro may konting traffic doon. Pero after siguro ng mga dalawang palengke na dadaanan natin, good to go na. Maluwag na to dapat. Yun, medyo maluwag, lalo na mamaya pagbalik natin, wala nang mga sasakyan yan masyado. Ayun, dire-diretso lang to guys. Isang mahabang diretso lang siya. I would say mga 30 minutes nasa Tanay na tayo, Sampaloc. Paglagpas natin dito, Kogyo na. Yun na yung pinakang last na busy part. Ito, talagang maraming tao rito sa Kogyo, lalo na magpapasko. For sure maraming mga nagbebenta ng mga goods nila. Minsan nakakain yung kalsada, kaya yun medyo masikip talaga kahit anong kahit alas 10 na, 10:03 PM na guys. So pag magra-ride ka rito, talagang magbaon ng maraming pasensya kasi matraffic, lalo na yung pabalik pagka galing ka sa taas, no, bakit ka na alas 6, alas 7, syempre babalik ka dyan mga 10 o 11 na. Nako, napaka traffic na minsan mula dito pabalik
traffic na hanggang doon sa Masinag sa Marcos Highway. Talagang kailangan magbabaon tayo ng pasensya. Tsaka kailangan okay yung ano natin, pangatawan, kasi baka ma-heat stroke ka. Hindi okay pangatawan mo. Kailangan natin unahan itong truck kasi sa blind side niya tayo. Ayan o, ayan o. Ito na tayong buso-buso. Pero may alam ko meron pa eh. May PC na portion pa rito. Hindi pa pala ito buso-buso. Malalaman yung buso-buso kasi may shell doon na maganda. So sige, mamaya hinto tayo dun sa shell. Papakita ko sa inyo. Yung shell doon may view deck siya sa likod na kahit hindi ka bumili sa shell eh, pumasok ka lang tapos pumunta ako doon sa view deck. Meron ko ng magandang view, para ka talaga nasa Tagaytay. Kaya favorite ko rito sa Marilaki. Hindi mo kailangan gumastos para makaranas ng magandang klima tsaka magandang view. At kung may budget ka, ayun, pwede ka kumain sa mga medyo social na restaurant. Well, before, nung hindi pa uso yung mga restaurant, guys, ang talagang dinadayo rito sa Marilaki ay yung bululuhan ni Mang Vic. Ano pa siya noon, kubo na, hindi pala kubo, no, bahay na kahoy. Malaking kubo, tapos nasa left side siya kung papunta ka ng Marilaki. Yun talaga yung pinaka the best doon. Sobrang mura pero ang sarap. Ang style pala nila doon eh, madaling araw pa lang pinapakaluan na yung baka. Hindi ko alam kung baka, kalabaw daw eh. Pero regardless kung kalabaw siya, masarap naman siya, kaya okay naman. So ang style nila doon talagang matagal ang pakuluan. Tapos iiwan lang na yan nakasalang sa uling, kaya napakasarap. So dun sa mga OG na nagmamarilaki nung hindi pa uso mga restaurant, shout out sa inyo. Legit yan kapag alam mong Mang Vic's Bululuhan. Talagang nagmamarilaki na yan before pa Tanay. Share Gaming. Kahit isa oras na, may mga tumatambay pa rin. So papakita ko lang sa inyo ano itsura nito. Huwag tayo dito kasi ano to, disabled parking. So ito yun guys, ito yung shell, buso-buso. Ayan, malaki siya. Punta ko lang dito. Pakita ko sa inyo kung saan yung viewpoint. Masarap din yung kape rito actually. Ito, dito. Hop, sarado. Sayang. Pero ito yung viewpoint niya. Ayan. Pwede sa loob. Ay, sarado. Pero ordinary bukas yan. So, kung gusto mo lang ng view at magkape, pwede ka na rito. Ito. Rekta na tayo ng Marilaki. Actually, part na to ng Marilaki. Pero ito, kumaga ito yung Bukana to, mga riders pabalik na ano, from their night ride. At thankfully gumana na yung ano natin, gold runway natin. Ayan, medyo maliwanag na. So, start na nalikuan guys. So, papakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng Marilaki at night.
sa mga nako-curious, una itsura, eto na. Unang tanong, safe po ba ang Marilaki sa gabi? Ang sagot ko dyan, depende sa rider. Kung kabisado niya yung Marilaki, safe. Kasi alam niya na yung pasikot-sikot na ng Marilaki. Alam niya na kung saan yung mga major na liko, saan yung mga delikado. At kung experienced rider ka, medyo ready ka sa mga untoward, incidents, no? May mag-overshoot, anong escape plan, ganun. Pero kung newbie rider ka, negative, huwag muna. At kung nagsisimula ka pa lang, gusto mo talaga mag night ride, huwag ka magsa-solo night ride. Always ride in a group. At least dalawa kayo, tatlo, yan the best na yan. Kasi at least kumbaga kung may mangyari man, huwag naman sana, kumbaga may tutulong sa atin, may tutulong sa inyo. Dito yung Mang Vix, guys. Yung Mang Vix ngayon nasa kanan na dito. Eto, Mang Vix na to. Ayan, maliit na lang siya. Pero dati ang Mang Vix, eto sa side na to. Eto sa side na to, sa kaliwa ko. Ayan, medyo madilim siya. Pero dati, dyan yung Mang Vix. Malaking bahay siya, nakakahoy. Tapos alas 4, alas 5 pwede ka na kumain. May siniserve na sila kapag maaga ka nag-ride. Pag bukong liwayway, yan meron na. Napakasarap talaga ng bulalo dyan at mura lang. Ngayon meron pa rin naman. Actually ganun pa rin yung lasa nung bulalo nila. Kaya alam, hindi na siya yung masyadong pinupuntahan, no, ng mga riders dahil dami ng restaurant sa taas. Ang talagang pinupuntahan na yung mga restaurant, ilan nila na yung kumakain doon sa Kinamang Beach. Ito guys, madilim, no, sa unahan sa Bukana. Pero ang maganda rito, meron ng may cat's eye na sa gitna. Tao. May cat's eye na sa gitna. Alam mo na kung asan yung divider, no, ng kalsada. Yan yung isa sa mga gusto kong dinagdag nila dito. Napansin ko to after pandemic, meron na. Kaya ano yan, very good dyan. Hindi nakikita si Kuya. Ito, pagtapos na ito, wala nang busy na part. Ito na yung last, alam ko, na busy part. Basta likuan na to, guys. So ayan, naka-bright ako. Yan yung Gold Runway, no. Malakas talaga siya. Pang adventure, actually pang adventure bike siya, para mailawan, no. So kagandahan dyan sa ilaw na yan, nasa-set mo yung level kung gaano ka-intense. Tapos yun nga, sa pinaka-intense na ano niya is maliwanag talaga ito, no? Pag naka-full ako, yan yung full niya. Lakas talaga, guys. Pero syempre, kapag may kasalubong, kailangan mong ibaba para hindi naman masilaw at hindi magalit sa atin. At ayaw natin ginagawa sa atin yun. Ayan, gaya niyan, yung kasalubong, naka-low. Good job yan, ganyan lang dapat. Ayan, so pagka wala na, ayan, lakasan mo para kita mo lahat, pati gilid. Ito na, guys. Kailangan nyo na malakas na ilaw dito kasi madilim talaga kapag night ride. Kitaan nyo naman, ano, pag naka-low tayo, madilim. Kailangan nyo ng auxiliary light sa mga gustong Marilaki gaming at night. Kailangan nyo ng malakas na ilaw na hindi nakakasilaw. Yun lang. Ayan, so
napakadilim oh. Tignan mo, hindi mo nakita yung saan yung ligo. Kaya dapat medyo kabisado mo rito guys. Tsaka yun, maraming aso rito kaya kailangan mag-ingat. Chill lang tayo, hindi naman tayo nagmamadali. At maraming pa nag-aantay sa atin to sa bahay. Gusto ko lang talaga kayo i-tour kung ano itsura ng Marilaki at night. Ito yun. So wala na palang ilaw dito sa gitna. Wala na yung mga cat's eye kanina na kulay blue. Kala ko hanggang dito meron. So kailangan mag-ingat dahil madilim. Hindi mo alam kung ano yung nasa harap mo. Kaya dapat talaga sakto lang yung bilis mo, tsaka malakas ang ilaw. And syempre medyo dapat proficient ka na sa mga likuan. At lagi kong sinasabi, ride within your limits. Karamihan ng cause ng aksidente yung nagra-ride tayo beyond our limits, no? Yung masyadong mabilis tumigo, ayun, yun ang kadalasang cause nun. Overconfidence minsan. At minsan yung pagiging reckless na lang talaga. Hindi talaga nag-iingat. Nga pala, isa sa mga reason bakit gusto ko mag-Marilaki kasi twisties kasi ang Marilaki, diba? So yung mga gulong natin yung mga gilid-gilid niya nagagamit. Pagka kasi big bike guys, madalas sa expressway, no? At nangyayari ang naubos ng nasa gitna. Ang nangyayari dyan, nagkakaroon siya ng kanto. Napupudpud yung gitna pero makapal yung both sides. Nagkakaroon siya ng kanto. At minsan kapag nasa ride ka, nararamdaman mo yung kanto. Kaya once in a while maganda na mag-twisties ka para maging rounded ulit siya, mabawasan yung pagkakanto. Kaya gusto ko talaga once in a while nagmamarilaki dahil dito ani-twisties ka. Latas ang lapit lang. Ayan. So nakakatakot ba? Medyo. Lalo na kung bago ka rito. At kung matatakotin ka, nakakatakot talaga dahil madilim. Kaya dapat talaga magdasal ka muna, no, bago ka umakyat. Pangalawa, i-condition mo yung sarili mo na dapat di ka matakot. Dahil kung matatakotin ka, nako, only dilim dito. Ayan, napakadilim oh. Pag pinatay ko yung ilaw, wala tayo makikita. So dito lang naman yan sa umpisa, kasi banda ron sa taas marami ng restaurants, maliwanag na. Dito lang talaga yan. At medyo overcast kasi, no, kaya extra madilim. Kumbaga parang makulimlim. Hindi masyado kita yung buwan kanina. Ito na guys, malapit na tayo sa ito na tayo, Palo Alto. Ayan, Palo Alto na to. Tapos mga ilang, siguro mga 3 turns o 4, view deck na. Sa mga OG na nagmamarilaki before, yung dati, yan talaga yung isa sa mga destinations mo, pit stops mo yan. Kung ayaw mong mag-Sampaloc, dyan ka na, mapapahinga na kayo dyan. Ito parang ito yung maraming bulaklak, para siyang park yung itsura niya. Kaso ngayon sarado na siya. I mean, hindi ka na pwedeng lumapit sa view deck, hindi ka na pwede umakyat. Tapos wala ka ng pagpaparkingan kasi parang closed off. Naka-barricade na yung mga ano niya, may halaman na part. Unlike before, pwede kang mag-park, pwede mo igilid yung motor mo. Ito na yun, pagkaliwa natin, alam ko ito na yung view deck.
Hindi pa pala. Fake news. O baka ito na. Ito na nga ata. Ang view deck. Yan mga riders to. Pababa na sila. Ako lang ata solo ride. Ako lang ang naglakas ng loob ngayong gabi. Pero for sure meron yan na solo riders gaya ko. Ito guys, ang view deck. Ayan oh. Dati wala pa tong barikada na yan. Pwede ka talaga mag-park dyan. Tapos pwede ka tumambay. Ayan yung view deck. Akyat ka dyan. Ito napakaganda rito guys. Yung mga halaman tsaka yung mga bulaklak ang maganda. Para nasa ibang bansa. Kaya lang ngayon sarado na kasi private property pala yan. So ayun, kailangan nyo ulit ng malakas na ilaw dahil napakadilim dito sa Marilake pag umakyat kayo. Ang nakakapagtaka, wala masyadong sasakyan. Usually pag nag-night ride ako rito, ang dami kong kasabay na 4 wheels. Ba't kaya ngayon parang wala masyadong turista? Dati parang ang dami kumakain dito sa gabi at nagkakape. Ngayon wala eh. Wala ka halos kasabay. Solong-solo natin yung kalsada. Ito, Andy Twisties. Sasawa kayo sa Twisties dito. Kung gusto nyo matuto sa Twisties, I suggest umakyat kayo rito ng hindi weekends, Monday to Friday. Kasi pag Sabado at lalo na pag Linggo, ang dami ng riders. So syempre kung nag-aaral ka pa lang, bumangking, mahirapan ka kapag maraming sasakyan. So mas safe talaga yung Monday to Friday. Tapos syempre ride at your own pace, ride within your limits. Kahit kasama mo yung group mo, huwag kang magpapapressure na kailangan kasabay mo sila. Kasi for sure marami sa kanila yung mag-experience na, mabilis talaga lumiko yan. Nako, kung beginner ka pa lang, huwag ka sasabay, huwag mong pilitin. Ano lang, parang dahan-dahanin mo lang. Kasi eventually sa kakaride at kakaride mo, kakabangking mo, makukuha mo rin yung mga technique. It will come naturally. Kailangan lang talaga natatawag natin na saddle time, yung experience talaga sa motor. Kasi wala talagang ibang magtuturo sa'yo paano bumangking, kundi ano lang practice lang talaga. Ikaw lang talaga makakapagturo sa sarili mo. Kaya yun, kaya kung gusto nyo mag-practice dito, okay naman, safe naman siya. Huwag lang siguro sa weekends. Tsaka as much as possible may kasama kayo. Bukod sa syempre mas masaya may kausap, lalo na kung naka-comms kayo, mas safe kung may ride buddy ka. Ito yung Big C guys. Ito pagka Sunday at kahit Sabado, maraming photographers na nakalinya dyan. Kahit dun sa Palo Alto kanina. Kaya yung mga pitek, Marilaki pitek, dyan nauso yun. Tapos ito yung mga tricky na likuan, no? Marami nag-overshoot dito dyan sa part na yan. Dito pala yun. Ito marami nag-overshoot dito sa kubo ata ni Mang David, tawag nila dyan, di ko alam. Dyan yun yung sinasabi na pumapasok sa portal. Kaya ingat, doble ingat talaga guys. Okay lang mabagal, basta sure. Yun ang aking dyan, rule. Weird, wala tayong kasabay. Medyo nakakatakot. Nakakaramdam ako ng konting takot. Pero okay naman. Ano lang yan, pagsubok lang yan guys.
Ito yung gagawin natin para mapakita ko sa inyo itong Marilaki at night. Ayan, may konting cat's eye na pero walang ilaw. Mas maganda na yan kaysa wala. At least kita mo na yung gitna ng kalsada. Medyo may guide ka na. Time check guys, 10:41 in the evening. Hindi ko alam kung saan tayo kakain o saan ako kakain. Gusto ko ba ng dinner? O gusto ko ba magkape lang? Kape parang late na masyado. Grabe, ako lang mag-isa. Suot ko pala na jacket ngayon, Macna. Hindi ko suot yung normal na riding jacket ko na mesh, yung pumine. Macna ito kasi medyo makapal siya. Tapos para siyang hoodie. Cloth siya, hindi siya mesh. So hoodie siya, tapos padded. Hindi ko alam kung saan gawa itong Macna, pero medyo may kamahalan din siya. Hindi ko siya masyadong sinusuot kasi mainit. Akala ko porket hoodie, cloth, ganyan, cotton, presko, pero napakainit niya, hindi siya fit para sa klima ng Pilipinas. Pag-araw talagang kulob, pagpapawisan ka ng matindi. Ayun, lalo na kapag ay mga big bike. Ayun nga, yung Macna jacket natin hindi ko ginagamit dahil napakainit. Pero ngayon since malamig, perfect jacket siya sa klima ng panay. Ito guys, napakalamig. Hindi ko may describe, no? At mahangin. Medyo tumatagos na sa pantalon ko yung lamig. Ito na yung Manukan. Ito na yung famous Manukan guys. Ito yung tsura niya sa gabi. Ayan, wala kang tao-tao, aso lang. And nakahilera yung mga riders at saka yung mga namimidek. Saka minsan yung mga HPG, LTO dyan din. So walang katao-tao. 10:43 in the evening. Pero dito I think magkakaroon na ng mga konting establishments pag lagpas na ligo dyan. So guys, Annie Banking. Ito talaga ang patayan ng ng mga magaling sa liguan kapag nakakapagmarilak ka ng safe. Hindi yung mabilis yung safe, diba? Yung bilis siguro it will come naturally. Pero dapat kung mabilis ka, dapat safe ka rin, diba? Tayo, chill lang tayo ngayon. Malaking tulong tong separator guys, para alam mo kung saan yung liko. Imagine pag wala yan, di nakarelay ka lang sa ilaw mo. Pero ngayon medyo mas may confidence ka kasi nakikita dyan sa through the separator kung ano yung liko, pakanan ba siya o pakaliwa. Ayan guys, medyo madilim pa, wala pa yung mga resto. Maya makikita na natin. Patience is a virtue, sa ika nga. Ito, may mga konting restaurants na guys, mga coffee shops na maliliit. Minsan gusto ko subukan dyan yung mga lang, tabi-tabing coffee shop lang, pop-ups. Bukod sa nakakatulong tayo sa mga locals, no, gusto natin i-try yung quality ng tinda nila. Ito na, ay sarado. Usually itong part na to, maraming tao rito kapag araw. Ito, marami nang kumakain dito.
may mga restaurants na. Pero ngayon ito meron na, yay! Tsaka marami na tayong kasabay mga riders na pabalik. Ayun, buhayin ako dun nakakita ako na ilaw. Yun guys, yung kinukwento kong kinakainan ko ng bulalo is Prangetto. Katabi siya ng Prangetto's restaurant. Malapit na siya rito tuturo ko kung saan yun. So dati dun sa Prangetto may kubo dun na masarap yung luto. Masarap yung pansit, bulalo. Ito pala yung Sierra Madre. Hindi pala. Anyways, yung Prangetto na yun, hindi siya yung Prangetto na resort, yung Prangetto lang tawag namin kasi ano siya, kainan siya sa may Prangetto. Napakasarap kaso sarado na siya. Ayun, madalas doon pag Sunday doon kumakain yung mga riders, mga clubs, ganyan. Ito, kukwento ko kung ano yung mga nakainan ko na at kung masarap na. Ano yung mga recommendation. So ito ang itsura niya guys pag gabi. Madilim. Tanay Highlands, okay. Yun yung Tanay Highlands, ang sikat na sikat ano. Yung pala yun. Pero hindi pa ako nakakain doon. Pero yun, hindi ko alam kaya hindi ako ito yung Sierra Madre Resort and Hotel. Okay ba dyan? Parang hindi pa rin ako nakapag-stay dyan. Yung sa Tanay Highlands hindi pa ako nakakain ever. Kaya hindi ako maka-comment. Dito sa Martisem nakakain ako rito. Ito panalo dito guys. Yan, panalo dyan. Medyo pricey no. Ito yung mga 250 to 300 per meal. Pero panalo, sarap. Hindi sayang ang pera nyo. Dito nakakain na ako sa breakfast dyan, La Francos. Sakto lang. Medyo parang mamahalan ako sa kanya sa lasa. Ayun. So hindi ko masabi kung marerekomend ako dyan ito ang favorite ko guys, Tanay Viewpoint, kaso sarado, pero napakasarap dyan. Huwag na kayo magpunta ng Tagaytay. Ayun, Cafe Caterina din, okay din dyan. About Tanay Viewpoint, huwag na kayo magtagaytay. Huwag na kayo magpa-traffic doon. Dito na lang kayo kumain sa Tanay Viewpoint. Highly recommended, napakasarap. Bring your family. Ito, Windell's Al Fresco. Hindi pa ako nakakain pero parang 24/7 din dyan. Makulay. Marami rin kumakain. Pero hindi ako makapag-comment dahil hindi ko pa na-try. Kape Natividad, ay napakasarap ng kape dyan guys. Baka nga dyan tayo kumain. Tingnan natin mamaya kung anong, pero napakasarap dyan. Highly recommended ng kape dyan guys. At ng mga pastries nila. Actually dito na tayo kumain sa Taps Town. Dito sa may Sampaloc mismo. So medyo nung nag-U-turn kasi ako, na realize ko na parang gusto kong kumain ng Taps nila. Okay naman. Medyo mahal lang, 149. Pero parang ito yung gusto kong kainin. Try natin kung, hindi ko pa alam kung gusto ko pa magkape or mag pastry. Try natin dumaan sa Cafe Natividad. Alright, rolling na tayo. Tayo pa uwi na. Ayan. Try natin. Hindi ko alam kung dadaan pa tayo. Kung gusto pa ba natin magkape. Check. Pero sige, pwede naman tayong huminto. Check natin kung may makakain pa tayo sa Cafe Natividad, or kung gusto ko ba magkape. I don't know.
malalaman natin yung pagdating natin. Pero at least napakita ko na sa inyo kung ano yung tsura ng Marilaki sa gabi. So madilim siya, nakita nyo naman, lalo na sa bandang babagit. Sa baba, okay pa, diba? Maraming pang tao. Pero bandang gitna, taas, yun na, madilim na talaga siya. At karamihan walang street light. So kaya kailangan talaga pag aakit ka dito ng gabi, kabisado mo tong Marilaki. At number 2, may kasama ka. Mas maganda talaga may kasama ka. Masasuggest ko lang mag solo ride kung kung talagang expert ka na rito, at kung malakas ang loob mo, at kung yung motor mo nasa kondisyon. Kasi syempre kung ganitong oras mahirap masiraan, mahirapan ka makahanap ng tutulong sa'yo, lalo na pag naflatan ka. Kaya ako, meron akong baon na tire inflator. Meron akong baon na patch kit, no, yung bubrikiin mo yung gulong, lalagyan mo ng papasakan mo siya ng parang matigas na rubber cement. Pero parang mas gusto ko yung tire inflator, kasi hindi siya effortless siya gamitin. Isasaksak mo lang siya doon sa gulong mo, tapos mga 1 minute nga lang pag nalipat niya na yung chemical, yun na, matigas na yung gulong mo. Tapos pwede mo na siyang dalhin sa vulcanizing, tapos saka mo siya ipapatch ng maayos. So yun ang dala ko ngayon in case maflatan tayo. Pero yun nga, pag aakit ka rito, make sure na condition yung motor, lalo na sa gabi, kasi nahirapan kayo makahanap ng rescue dito. Ito yung yayis, on time pa rin kumakain, hindi pa rin sila mauwi. Time check, it's 11:20 na nga pala. So ayun, tsaka very important na malakas ang ilaw nyo, guys. At syempre may switch para kapag may kasalubong, ibaba mo or patayin mo yung malakas na ilaw. Gaya niyan, pag may kasalubong, nakababa lang siya. Pero kapag wala, naka-high. Ito ata yung kabsat. Try na, hindi, saan ba magkakape? Sa kabsat pa. Ano kayang meron dito? Ito, bago lang to hindi ko pa alam ano meron dito. Isip ko pa kung kaya ba ako dyan. Dugnado lang tayo sa Kape Natividad para sure. Dun sa Kape Natividad, marami rin naka 4 wheels dun yung mga talaga napadaan lang ng Tanay at gusto lang kumain, gusto magkape. So, ito yung Jarios, guys. Ayan yung kubo na yan. Yan yun. Yan yung sinasabi ko na masarap kainan before, ng bulalo tsaka pancit. Kaso sarado na siya ngayon. Sarap! Woo! Solong-solo ang Marilaki at night. Pero syempre kailangan pa rin mag-ingat. Ito, mga buhangin. Patay tayo dyan. Bakit kami buhangin? Walang magaling dyan sa buhangin, guys. Ito, konting banking. Banking.
Ay shit, ito na pala yan. Lagpas tayo guys. Kailangan natin umikot. Ikot. Oh no. Mabuhangin. Ano tayong parking? Saan ba tayo pwede mag-park? Yung madali mag-ano ng big bike. Ah, dito pwede na. Ito guys, ito yung Cafe Natividad at night. Ayan, so maganda siya. Tour ko kayo. Ito yung pinakang main dining area nila. Hello. Oo. Ako lang. Sige po. Meron po tayo sa right. Sige, doon na lang ako. Opo na lang po kayo. Thank you. So ito, meron sila mga pastries, cheesecakes, ayan. Tsaka syempre meron silang kape rito. Ayan, masarap kape rito guys, super. Table na lang po. Sige ate. Sige sir, upo na lang. Ma'am po, water. Anong name mo ate? Ate Bea. Ah, yes po. Hello Bea. Hi po. Ito sir, coffee po. Okay lang kasama ko sa video. Ay! Pala! Okay lang po. Sige. Bibigay siya. Thank you. So anong orderin natin guys? Siyempre cappuccino tayo. Di ko alam, pero sure magkakape tayo. Ayan guys, thank you.